Ang pagparusa ng Panginoon ay inihalin tulad sa pagsalakay ng mga balang. Hipan ninyo ang trumpeta, upang bigyang babala ang mga tao sa Zion, ang banal na bundok ng Panginoon. Lahat kayong nakatira sa Huda, manginig kayo sa takot, dahil malapit na ang araw ng paghatol ng Panginoon. Magiging maulap at madilim ang araw na iyon. Kakalat ang napakaraming balang sa mga kabundukan, na parang sinag ng araw kapag nagbubukang liwayway. Wala pang nangyaring kagaya nito noon, at hindi na mangyayari ang katulad nito kahit kailan. Sunod-sunod na sumalakay ang mga balang na parang apoy. Bago sila dumating, ang lupain ay parang halamanan ng Eden, pero nang masalakay na nila, para na itong disyerto. Wala silang halaman na itinira, parang kabayo ang kanilang anyo, at mabilis sila tulad ng mga kabayong pandigma. Ang ingay ng kanilang paglukso sa ibabaw ng mga bundok ay parang mga karwahing tumatakbo at parang ingay ng nasusunog na dayami. Tulad sila ng makapangyarihang hukbo na handang makipagdigma. Ang mga taong makakakita sa kanila ay mamumutla sa takot. Sumasalakay sila at umaakyat sa mga pader na parang mga sundalo. Diretso ang kanilang paglakad at hindi lumilihis sa kanilang dinadaanan. Hindi sila nagtutulakan, at kahit masalubong nila ang mga sandata ng kaaway, hindi sila naghihiwa-hiwalay. Sinasalakay nila ang lungsod, at inaakyat ang mga pader nito. Inaakyat nila ang mga bahay, at pumapasok sa mga bintana na parang magnanakaw. Nayayanig ang lupa at ang langit sa kanilang pagdating, at nagdidilim ang araw at ang buwan, at nawawalan ng liwanag ang mga bituin. Inuutusan ng Panginoon ang kanyang hukbo, ang napakarami at makapangyarihang mga balang, at sumusunod sila sa kanyang utos. Nakakatakot ang araw ng pagpaparusa ng Panginoon. Sino ang makakatagal dito? Panawagan upang magbalik loob sa Diyos. Sinabi ng Panginoon na ito na ang panahon para magbalik loob kayo sa Kanya ng buong puso, na nag-aayuno, nananangis, at nagdadalamhati. Magsisi kayo ng buong puso, at hindi pakitang tao lamang, sa pamamagitan ng pagpunit ng inyong mga damit. Magbalik loob kayo sa Panginoon na inyong Diyos, dahil mahabagin siya, at maalalahanin. Mapagmahal siya at hindi madaling magalit. Handa siyang magbago ng isip, upang hindi na magpadala ng parusa. Baka sakaling magbago ang isip ng Panginoon na inyong Diyos, at pagpalain kayo ng masaganang ani, para makapaghandog kayo sa Kanya ng mga butil at inumin. Hipan ninyo ang trumpeta sa Zion, upang ipaalam sa mga tao na magtipon sila at mag-ayuno. Gawin ninyo ang seremonya ng paglilinis, at magtipon kayong lahat, bata at matanda, pati mga sanggol, at maging ang mga bagong kasal. Umiyak sa pagitan ng altar at ng balkonahin ng templo ang mga pari na naglilingkod sa Panginoon, at manalangin sila ng ganito: Panginoon, maawa po kayo sa mga mamamayang pag-aari ninyo. Huwag niyo pong payagan na hiyain sila, at sakupin ng ibang bansa na nagsasabing, nasaan ang inyong Diyos? Pagpapalain ng Panginoon ang Huda. Nagmamalasakit ang Panginoon sa kanyang bayan, at naaawa siya sa kanyang mga mamamayan. At bilang sagot sa kanilang dalangin, sasabihin niya sa kanila, bibigyan ko kayo ng mga butil, bagong katas ng ubas at langis, at mabubusog kayo. Hindi ko papayagang hiyain kayo ng ibang bansa. Palalayasin ko ang mga sasalakay sa inyo mula sa hilaga, at itataboy ko sila sa disyerto. Itataboy ko ang unang pulutong nila sa dagat na patay, at ang huling pulutong ay itataboy ko sa dagat ng Mediteraneo, at babaho ang kanilang mga bangkay. Tunay na kamangha-mangha ang ginawa ng Panginoon. Hindi dapat matakot ang lupain ng Huda. Sa halip, dapat itong magalak, dahil sa kamangha-manghang ginawa ng Panginoon. Huwag matakot ang mga hayop, dahil luntian na ang mga pastulan, at namumunga na ang mga punong kahoy. Pati na ang mga igos, gayon din ang mga ubas. Kayong mga taga-Zion,
Magalak kayo sa ginawa sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos, sapagkat binigyan niya kayo ng unang ulan, at nasundan pa ito gaya ng dati, para ipakita na matuwid siya. Mapupuno ng butil ang mga giikan, at aapaw ang bagong katas ng ubas at langis sa mga pisaan nito. Sapagkat sinasabi ng Panginoon, ibabalik ko ang lahat ng nawala sa inyo noong mga panahon na sinalakay ang inyong mga pananim, ng sunod-sunod na pulutong ng mga balang na iyon. Ako ang nagpadala sa inyo ng napakalaking pulutong ng mga balang. Magkakaroon na kayo ngayon ng saganang pagkain, at lubusang mabubusog. At dahil dito pupurihin ninyo ako na inyong Diyos, na gumawa ng mga kamanghamanghang bagay na iyon. At kayo na aking mga mamamayan ay hindi na mapapahiya kailanman. Malalaman ninyo na ako'y sumasa inyo ng mga taga-Israel, at ako lamang ang Panginoon na inyong Diyos, at wala ng iba pa. Kayo na aking mga mamamayan ay hindi na nga mapapahiya kailanman. Ang mga pagpapalang espiritual. At pagkatapos, ibibigay ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ang inyong mga anak na lalaki at babae ay magpapahayag ng aking mga salita. Ang inyong matatandang lalaki ay mananaginip, at ang inyong mga binata ay makakakita ng mga pangitain. Sa mga araw na iyon, ibibigay ko rin ang aking espiritu sa mga utusang lalaki at babae. Magpapakita ako ng mga himala sa langit at sa lupa. May makikitang dugo, apoy, at makapal na usok. Magdidilim ang araw at pupula ang buwan na parang dugo. Mangyayari ito bago dumating ang nakakatakot na araw ng paghuhukom ng Panginoon. Ang sinumang hihingi ng tulong sa Panginoon ay maliligtas sa parusang darating. Sapagkat ayon sa sinabi ng Panginoon, may matitirang mga Israelita sa bundok ng Zion, ang Jerusalem. Sila ang mga pinili ng Panginoon na maliligtas.